hindi ka pwedeng mag-inarte sa pamilya mo naman na hindi, Oo. ayoko ng white rice. Hindi pwede sa akin yung white rice. Yan, kasama ko yung mom ko, nagpa-check up ako the first time eh. So, Ano? parang ibang topic yun. Lang is, hindi lahat ng nababasa mo talaga sa internet dapat, wag mong i-overfeed yung sarili mo with information. Every journey is different. Oo. Iba yung journey ko, iba yung journey. Oo. As Kita mo can naman be sa seen, amin. di ba? Magkaiba. Pero pareho kaming may PCOS. Pareho kaming diagnosed with PCOS. Hi friends! Welcome back to Fit Check, Slay Health, and Everything Else. Once again, I'm Gian. And this is Yana from the Department of Economics. So last episode, ay, grabe, purple na purple tayo pala. Kasi nga, Women's Month ngayon. And, ayun nga, going back, last episode, yung pinag-usapan natin ay yung, kung ano ba yung impact, tama ba? Kung ano Yes, ba yung correct. impact ng PCOS and, ayun, for episode naman ngayon, anong Okay. pag-uusapan natin? So actually, for our final episode for the PCOS awareness, part of our podcast, ang magiging episode naman natin ngayon ay paano tayo mag-move forward from that diagnosis and paano namin siya minamanage in different aspects of our lives. So, parang makakagain din sila dito ng yes, so advice? kung and yung sa mga na-diagnose din like us, siguro makakuha kayo ng insights sa kung paano namin ngayon, kung paano kami nagle-live with PCOS moving forward from our diagnosis. So, for our first question, ano bang tanong dyan, sister? Ayan. So, for our first question, how has managing PCOS affected your finances or your productivity as a student or professional? Para dun sa mga manonood natin na syempreng professional na at hindi na estudyante. Naku, maganda to, finances. Pag finances, syempre, alam naman ng lahat, mahal talaga ang gamot sa PCOS. Kasi ako, yung gamot ko per month, nasa 3 to 4K siya. Anong gamot mo ba? Kasi ang nireseta sa akin, parang 3 or 4 siya. Kasi nga, di ba, hindi nga talaga ako dinadatnan. As in, hindi tumatalab sa'yo yung yung normal na pills hindi. lang. Tapos, so, ang nireseta sa akin, 4 siya. Tapos, yung isang gamot doon, kasi may inom ako na parang pang 10 days lang siya per month. Tapos, yung isang tablet niya, 90 pesos. So, 9 times 10, 900 siya agad. Wala pa doon yung inositol. Kasi inositol ka, kailangan ko okay. din ng inositol eh. Tapos, wala pa doon yung biotin para sa Sa hair. So, ayun, struggle talaga siya sa finances. Parang, mapupush ka talagang masagad yung budget mo dahil sa gamot na yan. Ang mahal niya talaga. And sa productivity naman, isa din talaga kasi sa sa kaakibat, tama. Akibat ng PCOS is yung mabilis kang mapagod, over fatigue ba tawag nila doon? Yun. Ang bilis-bilis mo mapagod. So, yung productivity mo, syempre, paano ka pa magiging productive kung napapagod ka agad? Simpleng ganito yung, parang feeling mo, sakit na ng katawan ko, pagod na ako, something like that. So, parang feeling ko, parang ang bilis ko talaga ang bilis kong mapagod, and yung productivity ko, parang hindi ko siya ganun nabibigay. Hindi ako ganun ka-productive minsan. Kumbaga, hindi ka always 100% even if you want to. Oo, kaya, I'm so sorry kapag biglang nasisira yung ambience kapag feeling ko pagod na ako, tapos parang nagtataray na ako, ayun. Yun lang naman, diba, productivity and finances. Ikaw? Yung sa akin naman, since wala naman akong gamot, ayun nga, ang pinakamalaking gastos ko na noon was yung pagpapa-check up. So, ayun lang, yung mga vitamins, yung mga supplements na makakatulong, ayun nga, yung biotin, yung para sa hair, yung mga, actually, hindi ako nag-iinositol. Hindi ko pa alam, actually, kasi hindi naman ako kinausap ng maayos yung doktor ko. So, hindi ko alam kung ano yung magiging effects ng inositol for me. So, yung mga supplements lang talaga, yung mga food supplements. Alam ko yung inositol talaga yung Yung parang talagang Ganeso, magic. oo. Parang Pero hindi naman ako doktor para magsabi hindi to therapeutic claims, guys. Based on personal experience lang to. So, hindi ako naggagamot na talagang yung para sa para sa PCOS. Pero yun nga, yung mga supplements, yung para dun sa ibang symptoms na meron ako, doon medyo mahal. Kasi biotin pa lang magkano na. Oo, mahal ng biotin. Oo, hindi mo siya mabibili sa sa mga local na. Tsaka hindi mo siya though may ibang kayang magtingi, pero parang, pa din Pag talaga. binibili mo siya yung talagang
100 Oh, isang pieces. box talaga siya. Oo, yung sa akin yung naka-jar. Mahal talaga siya. Mahal Tapos, talaga siya. hindi mo naman nakikita kung tumutubo talaga yung buhok mo. Oo. Parang, siya, sugal siya. So, sa finances-wise, medyo mahal talaga. And also yung sa food. Oo, Yun kasi talaga, ang mahal ng pagkain. hindi ka pwedeng mag-inarte sa pamilya mo naman na hindi, Oo. ayoko ng white rice. Hindi pwede sa akin yan. Diba? Masyadong maalat. So, Chicken breast lang. diba? Ay, Princess. baka napalayas na lang nga talaga. Sabihin pa, gastos. Pero ayun, hindi, mahal siya sa pagkain pa lang, gamot, pagkain, ano pa yung mga lifestyle mo na marami kaya adjust na lifestyle eh. Marami kang So, i-adjust sa lifestyle mo. Marami mga normal things na ginagawa mo before na parang medyo alanganin ka ng gawin now. Kasi nga, syempre, kailangan mo rin intindihin yung magiging result nun sa health mo. So, financial-wise, medyo magastos talaga. And sa productivity naman, ayun, parang kaya Ate Gian lang din na, ayun na nga, pagkagising mo palang pagod ka na eh. oo. Parang kang nagmarathon sa pagtulog. Diba? So, Like, parang jogging ba? yung productivity mo, minsan iba talaga yung tamad na tamad ka talaga, yung tipong wala talaga, ayaw niya. Oo. Ayaw gumana ng Like, katawan parang mo. kaya mo sa isang araw nakahiga ka lang kasi wala, pagod ka. Tapos kinabukasan, pagod ka pa din. Pagod ka pa din. Parang hindi na papawi is the Oo. right term. Para Parang iisipin. nag-quench yung pagod mo. Hindi ka nakakapahinga talaga ng maayos. Parang may isip pa din, tamad ba talaga ako? Oo, yung tamad lang ba talaga ako or talagang pagod lang talaga ako Oo. because of, yung hormonal imbalance talaga. So, ayun. Next question. Next naman, ito medyo personal. Ay. Ito, medyo, ito yung deep dive natin. Who is your anchor in this journey? And how can friends and partners be a better support system for someone with PCOS? Dahil Kasi so, ang anchor ko talaga, syempre sarili ko. Kasi, kailangan, na-overwhelm ako nung una kong nalaman. Like, parang nung nalaman ko, di ba, parang gano'n. Tapos parang hindi ko alam kung yung emosyon ko. Kaya sinabi ko na sa nanay ko, matutulog na ako, parang gano'n. So, after nun, natutunan ko sa sarili ko na makinig ako sa sarili kong katawan. Like, pag hindi kaya ng katawan mo, wag mo na siya ipilit. So, parang kailangan sarili mo talaga yung anchor mo rin. Ano yung next question? Hindi ko na, How can friends or partners be better support system for someone with PCOS? Ayun nga, nabanggit natin sa last episode na dapat better support, yung better circle, yung better environment yung kinabibilangan mo. And malaki kasi impact nila since everyday mo silang kasama, everyday mo silang makikita. Sila yung mga taong mag-a-adjust, sila yung tao. Hindi naman totally kailangan nila mag-adjust pero syempre nag-a-adjust din yung ibang mga friends kasi yung ibang circle dyan, hindi naman sila mag-a-adjust kung mali yung circle mo na kinabibilangan. Hindi sila mag-a-adjust na nasa lifestyle mo. Kunyari, mahilig silang pumarty. May PCOS ka, hindi ka pwede masyado sa ganito. Tapos hindi sila magtatampo pa sila pag di ka makasama and such, diba? So, kailangan talaga good circle. Ikaw? So, yung sa anchor naman, ayun din siguro, yung sarili mo din talaga, unang-una. Kailangan kasi alam mo kung paano mo i-manage din yung mga nararamdaman mo. Hindi kasi pwedeng laging mag-a-adjust sa yung ibang tao. Parang, pag naman mo silang personal therapist mo, sister? Unfair yun. Unfair yun na iaasa mo sa ibang tao yung magiging journey mo towards, alam mo yun, yung improvements ng ng mental health mo, kahit na may PCOS ka, hindi mo siya pwedeng iasa ibang tao. Pero ang laking tulong din talaga, na totoo yun, na yung friends. Kasi may friend ako na halos sabay kami nung yung journey namin nung pag-diagnose. And of course, yung family, kasi syempre, sino bang susuporta sa'yo? Sino ba yung kasama mo? Sino ba kasama mo sa bahay, di ba? Especially nung time na nagda-diagnose, ganyan, kasama ko yung mom ko, nagpa-check up ako the first time eh. So, parang ibang topic yun. Pero ayun. So ayun, iba talaga yung meron kang support system. Pero at the same time, iba pa rin yung kaya mong supportahan yung sarili mo talaga. And how can friends and partners be better support? Siguro, yun nga, yung pagiging understanding. Oo, ang laking bagay nun. And also, yung tipong pagka sasabihin, yung tungkol sa PCOS, ganyan, na parang hindi yung maang-maangan lang na, ano yun? Parang, alam mo yun, take initiative din to know and to learn about, especially if partner, parang very important yun, na kailangan naiintindihan mo yung partner mo in a way na mas deeper
Na, Hindi yung oo, ipapa-feel mo pa sa na, kanila oo. na sa'yo yung, ikaw yung mali kasi may PCOS ka. Hindi pwedeng i-invalidate nyo yung nararamdaman ng partners nyo. Kasi nag-a-adjust din sila for you. So, ayun. Last question. Ay, last na. If you could go back to the day you were diagnosed, what one thing would you tell yourself to ease the fear? Siguro, sasabihin ko sa sarili ko, huwag siya masyadong ma-overwhelm. Kasi, may mga tamang tao din naman na tutulong sa'yo. Like, hindi mo kailangan na ikaw lang talaga yung, like, sarilinin mo yung stress, ganyan, ganyan. Kasi you have your family, you have your friends, diba? And syempre, may mga tamang professional, na, kayang tumulong sa'yo na hindi mo kailangan matakot kasi may sagot naman sa problem na yon. Ikaw? Siguro, since ang naging experience ko nga sa professional is hindi masyadong maganda. Siguro ang ano lang is, hindi lahat ng nababasa mo talaga sa internet dapat. Wag mong i-overfeed yung sarili mo with information. Tapos, parang maano ka na okay. Ito yung description. Bakit parang hindi siya nag-fit sa akin? So, every journey is different. Iba yung journey ko, iba yung journey. As kita mo can naman be seen, sa amin. diba? Magkaiba. Pero pareho kaming may PCOS. Pareho kaming diagnosed with PCOS. Pero iba-iba yung journey natin. And wag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba na bakit siya ganun siya na na-diagnose, bakit yung sa akin hindi, bakit yung kanya ganun. So, iba-iba kayo ng pace, iba-iba tayo ng mararamdaman. So, just be kind to yourself. Ganun lang talaga. So, wag mo kainin yung binibigay sa'yo ng social media din talaga. Yun lang. Kukonklud natin yung simula unang episode. So, ano ba yung talagang kasi hindi lang naman kayo yung natuto during this discussion. Kami din. Like, nalaman ko na may ganun talaga pala na totoo na nagkakaroon talaga ng PCOS kahit normally nireregla siya. At saka yung ganun na parang ang dami pala talagang iinumin na gamot pagka talagang hindi nag-work sa'yo yung ganitong gamot. Iba-iba para talaga. So, iba-ibang experiences. And hindi lang kayong natuto, kami din. So, Ate Gian, ano ba yung mga natutunan natin from first episode up until yung now? Akin, siguro, clear naman sa mga episode natin yun na yung PCOS, hindi lang siya restricted sa confidence natin at sa social life ng mga kababaihan kasi it can affect or it can influence our finances, our career, our productivity, our studies, and yung everyday life natin. So, yun yung sa akin. Yan, tama yan. So, sana kayo din na mga nanonood ay nagkaroon din kayo ng inyong insights, ng inyong mga bagong realizations, and mga tips na we wish kami na nalaman na namin beforehand. So, sana nakatulong sa inyo itong podcast na to. So, ayun, yung mga tips na find a sustainable and healthy circle. Yes. So, alamin nyo kung ano yung mga makakontrol nyo at yung mga hindi. And, of course, you live your life to the fullest and always be kind to yourself. Yeah, tama. Be diba? kind. Be kind sa sarili. So, friends, this will be the last episode of our PCOS awareness campaign. And I am Gian. And this has been Yana from the Department of Economics. And see you next time on Fit Check, Stay Health, and everything else. Bye-bye!